done. Hello everyone! So today is Monday, Thursday at magbibisita iglesia tayo. So as part of our tradition, bibisita tayo ng 7 churches and the first church is San Sebastian Church. As you who live and reign forever and ever. Ang daming tao. The San Sebastian Church was founded in 1621. So 405 years na siya. Wow! Ano din to? The first steel church in the Philippines. So we're done with the first church. So lipat naman tayo sa second church natin, sa Loreto Church. Fish ball. Chicken skin. Ay, mani. Gusto mo mani? Mangga. So from San Sebastian, we have to walk to Loreto. Sa may Legarda naman siya. Welcome to Recto. So this is the second church na i-visit natin, yung Shrine of St. Anthony de Padua. Punta na tayo ng third church. Ito'y katabi lang ng St. Anthony de Padua Shrine, yung Loreto Church. So this is one of the oldest churches in the Philippines. Pero in 1945, so it was completely destroyed. So nirebuild na lang siya ulit by 1958. So at the back is the Loreto Church. So it was built in 1613 pero hindi na ito yung original kasi nabomba siya noong 1945. Konting chika. So dito kinasal yung lolo-lola ko from my mom's side in the 1930s. So we're done with the third church. So we're going to the fourth na. So bibisitahin naman natin yung Quiapo and Santa Cruz churches. Dami talaga nagbibisita sa iglesia. Kahit dito sa Manila. So dito na tayo sa Escolta. So dito tayo nag-park. Maglalakad tayo going to Santa Cruz Church. Tapos after nun, Quiapo naman. So Escolta is the Ayala Avenue before. Nandito ang shoppingan dati.
Yung Regina Building, ayan. Regina, ay! So that's a very historic building. Nag-survive siya ng World War. And ito rin, isang building na nag-survive ng World War. Yan, the Paris sa Manilio Building. Built in 1928. So we're walking na to Santa Cruz Church. Ayun na siya. So yung mga tao, if kita niyo yung mga tao na naglalakad, mga galing yan ng ano, yung papaganon, mga galing yan ng Binondo Church. O diba, walang stop-stop dito. Cross at your own risk. Doon tayo sa harap. Dumaan. Ang ganda ng church. Ay, ang ganda na may mga pailaw sila. So ito yung Santa Cruz Church. So it was founded in 1768. So ang tawag dito din is Our Lady of the Pillar. Dorio crossing first. Simon just happened to pass on his way. During Lent, mapapansin nyo sa mga church na nakakover ng purple yung mga santo. So tatanggalin lang nila yan pag Easter Sunday. Our Lady of the Pillar. So, we're done with Santa Cruz Church. So, dito na tayo sa Carriedo. Walking na tayo towards Quiapo Church. Sobrang daming tao. So, daming paninda. Ay, may ano oh. Mga peanuts. Sabi nga nila, ang mundo ay parang Quiapo. Malingat ka lang. Mawawala na siya. And, ay, ano yung kamote? Meron silang ano, squid, mga fruit juices, balot at penoy, mangosteen, ay ano yan? Star apple. Ano ba yun? Hindi pala mangosteen. Madam. Pili ka na, madam. Sampagita, mga alahas, fishball,
kwek-kwek, fruits, gulay, lahat nandito na sa Quiapo. Ito ba yung magic water. Jingay ng mga motor. Pag diretso mo na to ay Quiapo Church. Cotton candy. Lahat ng klaseng ingay nandito. Ay, oh. May mani, sampalok, dilis, green peas, 'di ba? O mais, singkamas, mangga. So pag diniretso natin to, Quiapo Church, pero sa gilid siya. May siopaw. Salam yun ni Kimberly. Saan dari? Hindi tayo na sabihin na. May procession pala, oh. Nazareno, nagpo-procession. So, Monday, Thursday talaga, yan, nagbibisita iglesia mga tao. So, it's really a tradition in the Philippines to visit 7 churches for Monday, Thursday. So, by midnight, nagsasara na lahat ng simbahan. So, mag-open na lang siya kinabukasan for Good Friday. So, Good Friday, may Good Friday procession naman. May ano doon, mga kanin, tsaka mga suman. Kawawa mo na, boss. Pang Starbucks lang. Sige. So, yung Quiapo Church, ang patron saint talaga ng Quiapo Church is si St. John the Baptist. Yan. Kaya yan, may statue siya dyan. San Juan de Bautista. Nandito ba yung lola ni Tanggol? Batang Quiapo. Dito sila nagtitinda. Ay, ang daming pulis. Yan. So, trivia lang din. Nag-work din si Daddy dito sa Quiapo. Yung Manila Bank na, what's this? Anong square to? Anong tawag dito? Ayun. Yung Plaza Miranda branch. Dito siya nag-work. So we're here sa Quiapo Church, our 5th church to visit. So yung Quiapo Church was founded in 1588. So 438 years na siya. Tapos 'di ba famous dito yung Black Nazarene. So yun yung Nazareno de Masa. So dalawa yan, yung Nazareno na mayayaman. So yun yung naiwan sa Intramuros. Tapos yung Nazareno na Masa. So yun yung nilipat from Intramuros to the Quiapo Church. Kaya nagkaroon ng tradisyon, yung traslasyon. So, nandito na tayo sa loob ng Quiapo Church. Ang dami tao. As expected naman. Huwag na tayo pumunta doon sa... Tapos na tayo sa Quiapo Church. So, lilipat naman na tayo sa Intramuros. So, balik tayo dun sa kwento ng Nazareno. So, originally, di ba, yung meron tayong Nazareno na sa San Nicolas de Tolentino Church
dun sa Intramuros. So there was a clamor to have another one for the masses. Kasi back in the days, yung mga Pilipino hindi masyado nakakapasok sa Intramuros. Kasi yung Intramuros, doon lang yung mga Espanyol or mga Mestizo or mga Ilustrado or may mga mayayaman. So yung mga masa talaga, nasa labas siya ng Intramuros. Yung pari noon sa San Nicolas decided to have another one. Tapos yun yung dinala from Intramuros to Quiapo Church. Kaya nagkaroon tayo ng translasyon. Unfortunately, yung nasareno ng mayaman, yung nasa Intramuros, was destroyed during the World War. Kaya ang natitira na lang ngayon ay nasa Quiapo Church. Mangga, 100 pesos, isang tumpok. So, 2 tumpok na yung binili. Mangga from Zambales daw. Ay, bili ako ng ano? Itong Mountain Dew. Mountain Dew po. Open to bote plastic. Yung ganyan po. Plastic. Magkano po? 30. Thank you. Thank you. Ang daming tao. Umangat naman din. May mga nagpo-procession ba? Ayun, may mga... To the BPI building. Pero ano to? Ano bang bangko to siya dati? Pasok na tayo ng Intramuros. Kaya sa pinagpa-parking na natin. Okay. So we're here now sa Intramuros. So for the last 2 churches. San Agustin Church muna tayo. Tapos for finale na yung Manila Cathedral. Daming tao. Ito yung Casa Manila. San Agustin Church. So we're going dun sa 11th station. Yun yata oh. Daming tao. Kayang makayanin. Sa pamamagitan ng iyong mga So salita at founded in gawa. 1571. So this is the oldest church in the Philippines. Kapag tubos And mo sa akin, ito lang yung ng iyong nag-survive ginagawa ng sa World War. pamamagitan ng iyong mga hirap, kamatayan at pagkabiya, ang aking titin, ang kaaliwan ng sakramento ng pagbabagang loob, ang kasiyahan sa pagtanggap ng banal na Eucharistia, ang tanging karapatan ng banal na orden, kung ako ay pari, ang aking tawag sa buhay relihiyoso. Pagkatapos, kinuha niya ang kalis at nagpasalamat at iniali Mo, magpasalamat sa nagkaloob upang makagawian sa Ayun yung mga proposition bukas. Ano to eh. Pero dadagdagan pa to kasi may mga dayo pa. Pero ito mga antique na talaga. Story time about San Agustin Church. So this is the oldest church in the Philippines.
Yung San Agustin Church, ito na lang yung nag-survive the church after the war. But before the war, there were 7 churches inside Intramuros. So yung Manila Cathedral, San Agustin Church, tapos yung Lourdes Church, nilipat na siya sa Quezon City. Tapos yung Santo Domingo Church, unang-una siya nabomba noong 1941. Tapos yung San Nicolas de Tolentino, lumipat na rin siya sa Quezon City. Tapos kaharap lang dati ng San Nicolas de Tolentino, yung San Francisco Church, site na siya ngayon ng Mapua. At yung San Ignacio Church. So, nirebuild lang nila yun ngayon. Tapos ginawa na siyang Museo de Intramuros. So, those were the 7 churches inside Intramuros. For Visita Iglesia. So, they opened this part of the museum para exit. Pero, you can actually access yung San Agustin na museum. So, medyo mahaba. Malaki pa siya sa loob. Ay, may karyoka. Gusto mo ba? Gusto ko ng mani. Mamaya bili tayong food. So, yon, done na tayo sa San Agustin Church. We're going to Manila Cathedral, yung last na natin na church to visit. So, story time. So, San Agustin Church, dyan din kinasal si Mommy and Daddy. Almost 50 years ago. So, I miss you, Daddy. Mais. Ng tao eh. Paninda dito. Parang yung last time nagbisita Iglesia sa Intramuros, hindi siya ganito ka daming tao, tsaka yung mga paninda. We're here now sa Manila Cathedral. Ito na ang ating last church for our Visita Iglesia. You need to line up para makapasok tayo. Ako wala. Nung si Pope Francis ba, nag-mass siya dito? Nag-mass ba si Pope Francis dito? Tapos na tayo sa Manila Cathedral. It's the last church for our Visita Iglesia. So, trivia muna tayo. So, Manila Cathedral was established now, I think 1581. Tapos, mga 7 or 8 times siyang nagiba. So, the last time na nagiba was during the World War. So, during the Battle of Manila in 1945. And for several years, lang siya, parang shell lang siya. Tapos na-rebuild na lang siya ulit. I think mga 1958. Mga gano'n, late 50s na siya. So, what we see now is yung bagong gawang Manila Cathedral for the 8th time.
Magkano po yung turon? 40 sa sticker. 40 mga bago ito. Ito na lang. Nasaan yung ma'am? Ito lang. Tapos, magkano po dito? 40 din. 40. Tama na yan. Ay, Iti, uro-uro. Bili na kayo ya. Yeah, bili na kayo. Para hindi na kaya yung camera. thank you. Ate, dalawa po. Okay, kapit. Yum. Dalawa po. So that's it for my Visita Iglesia for this year. So after several years, nakapag-Visita Iglesia tayo ulit. So I've completed 7 churches for today. So samahan niyo ulit ako tomorrow for the Good Friday procession here in Intramuros. So for now, I'll enjoy my avocado shake, my corn, and also yung turon ko. So, ciao! Bye!